Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, hallelujah. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin sabihin. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Atin. Sige po, batiin po natin ang ating mga kapatiran na isang mapagpalang umaga. Umulan, umaraw, tayo po ay patuloy na magbibigay ng papuri, pasasalamat, at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sige po, tayo po ay tumayo at ibigay po natin na malaking tayo po ay manalangin. Diyos ama na nasa langit,
Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito na kami, Panginoon, ay inyong dinako sa lugar na ito ng nasa maayos na kalagayan at kalusugan. Maraming salamat, Panginoon, sa buong linggo nagdaan na kami, Panginoon, ay patuloy ninyong iningatan, niyakap ng inyong bakod ng pag-iingat at patuloy pa, Lord, na nagpapasalamat kami sa habag at grasya mo na patuloy, Lord, na sa amin ay pinagkakaloob. Sa mga provision niyo po, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan, karunungan, katalinuhan, abilidad upang nagampanan po namin ang aming tungkulin sa inyong ministeryo at sa aming mga personal na gawain. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Tunay nga, Lord, na ikaw ay dakila at tapat na handang tumugon sa iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Kaya, Lord, sa oras na ito, kami po, Panginoon, ay patuloy na lumalapit, nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyong banal na harapan. Humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa mga bagay, Lord, na aming mga naisip, na sambit ng aming mga labi, naikilos po namin, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong harapan. Maging sa aming kapwa, patawarin niyo po kami. Patuloy, Lord, na pagkalinisin niyo po, Panginoon, ang aming puso't isipan na makapangyarihan dugo ng aming Panginoong Jesus upang maging karapat-dapat kami sa aming paglapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, sa aming patuloy na paglapit sa inyo, sa panalangin na may papurit pa salamat, patuloy po naming dinudulog sa inyo na ingatan nyo po ang aming mga kapatiran na patungo pa lamang po dito sa lugar na ito, sa sambahan. Kung paano nyo po kami iningatan, ganyan nyo rin po sila dadalin ng nasa maayos sa kalagayan at kalusugan sa bahay-sambahang ito upang magkasama-sama kami na magbigay na mataas sa papurit pasalamat. Gayon din ang sa aming mga kapatiran, Lord, na nakatunghay online, saan man dako sila ng Pilipinas at ng mundo. Patuloy, Lord, na abutin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay at patuloy, Lord, na provide ang kanilang lahat ng mga pangangailangan. Ingatan niyo po sila kung paano niyo rin po kami iniingatan dito. Kaya, Lord, ang gawain ito ay aming itinataas sa inyo mula po sa aming pag-aawitan. Patuloy, Lord, na samahan kami ng iyong mga anghel na magbigay na mapurit pa salamat sa inyo, Panginoon. Dahil kayo lamang po ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Lalo na po, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mensahe na dadalhin po ng aming mahal na pastor, Pastor Archie Rezos. Patuloy, Lord, na kayo ang siyang magtuturo sa amin, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang magbigay ng karunungan, katalinuhan at kaunawaan sa bawat isa sa amin na makakapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita, na mensahe sa bawat isa sa amin. Sa patnubay at gabay na banal na Espiritu, ito ay aming malakaran at makita ito sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng aming pastor na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa iyong ministeryo. Kayo po patuloy ang magbigay sa kanya ng karunungan at katalinuhan upang maipahayag ang iyong mga salita, Panginoon, na may katapangan at higit sa lahat may pag-ibig. Patuloy, Lord, na aming pinagkakatiwala ang aming gawain ito sa pangalan ni Jesus. Malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu mula umpisa hanggang sa pagtatapos sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Patuloy, Lord, ikaw ang maghari sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat. Sa tayong pangalan ni Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Purihin ka, Panginoon. Wala na pong iba pa tayong papupurihan at sasambahin sa ating kalagitnaan, kundi ang ating Panginoong Jesus. Tunay nga na wala nang hihigit sa kabutihan ng ating Diyos. Amen? Wala nang hihigit sa'yo. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Wala nang tutumbas sa iyo ginawa. Ako'y sa iyo ngayon at kailanman. Amen. Minsan pa po, sabihin po natin sa ating Panginoon, wala nang hihigit sa'yo.
Wala nang papantay sa kabutihan mo. Wala nang tutumbas sa iyong ginawa. Ako'y sa'yo ngayon at kailanman. Hindi nalalayo. Sa krus natapos na ang lahat. Higit sa lahat. Ang ngalan mo, Jesus. Ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mong wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat magpakailanman. Wala nang hihigit sa'yo. Amen. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Wala nang tutumbas sa iyo ginawa. Sabihin po natin sa ating Panginoon, ako'y sa iyo ngayon at kailanman. Hindi nalalayo. Opo, Panginoon. Sa krus natapos na ang lahat. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mo, wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat magpakailanman. Higit sa lahat, higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mong wagas magpakailanman. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat magpakailanman. Tunay nga, Panginoon, higit sa lahat ang pag-ibig mo, Panginoon, at walang maihahambing sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Lord, na dakila ang iyong pag-ibig. Hindi nalalayo. Sa krus natapos na ang lahat. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mong wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat magpakailanman. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mong wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat magpakailanman. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Amen and amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na higit ang ngalan mo, Panginoong Yesus. Walang makakapantay sa iyo. Kaya, Lord, sa oras na ito, kami patuloy, Lord, na nagkakaisa at iniaalay sa iyo ang aming mataas sa papurit pa salamat. Para sa iyo ito, Panginoon. Para sa iyo
ang tining ko. Nabubuhay ako lamang, buong isip, damdamin at puso ko. Maging ilaw ang buhay sa mundong ito. Nabubuhay ako lamang sa'yo. Buong isip, damdamin at puso ko. Para sa'yo ang awit ko. Para sa'yo ang tinig ko. Para sa'yo iniaalay ang buhay ko. Minsan pa po, sabihin po natin sa ating Panginoon, nabubuhay ako lamang sa'yo. Buong isip, damdamin at puso ko. Maging ilaw ang buhay sa mundong ito. Nabubuhay. Para sa'yo ang awit ko. Para sa'yo ang tinig ko. Para sa'yo iniaalay ang buhay ko. Ang buhay ko. Para sa'yo ang awit ko. Para sa'yo ang tinig ko. Para sa'yo iniaalay ang buhay ko. Para sa'yo para sa'yo para sa'yo para sa'yo para sa'yo ang awit ko. Para sa'yo ang tinig ko. Para sa'yo iniaalay ang buhay ko. Ang buhay ko. Para sa'yo ang awit ko. Para sa'yo ang tinig ko. Para sa'yo iniaalay ang buhay ko. At dahil sa'yo ang pag-ibig ko. Dahil sa'yo
awit ko. Dahil sa'yo, nagliwanag na ang buhay ko. Para sa'yo, ang awit ko. Para sa'yo, ang tinig ko. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. O Diyos. O Diyos. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Lord, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga pagsamba. Kami po, Panginoon, ay patuloy na nagkakaisa sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, upang Ikaw ay papurihan, pasalamatan at higit sa lahat sambahin, Panginoon. Ano man ang aming pinagdadaanan sa buhay, mananatili kang Ikaw ang Diyos sa aming buhay. Tunay nga, Lord, na sa buong linggong nagdaan, patuloy, Lord, kaming nagbibigay ng papuri, pasasalamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Lord, na tapat at dakila ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng aming mga kinakaharap, patuloy, Lord, na kami ay nagtitiwala sa inyo at ang aming pag-asa sa inyo lamang po nakaangkla, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na Ikaw ang maghari sa aming buhay. Diyos ka po sa amin, Panginoon. At patuloy, Lord, na Ikaw ang maghari, O Diyos. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos. Oh, hallelujah, Lord. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko.
Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, Amen, Panginoon. nariyan Para sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Oh, hallelujah, Lord. Iangat po natin ang ating tinig, ang ating pasasalamat sa Diyos sa buong linggong nagdaan, Panginoon. Patuloy, Lord, na sa araw-araw, sa oras-oras, hindi niyo po kami iniwan o pinabayaan man. Sa mga pagpapala na aming natatanggap, Panginoon, sa mga provision mo, Panginoon, na aming natatanggap, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Tunay nga, Lord, na dakila ka sa aming buhay. Lord, panalangin po namin, Panginoon, na layunin mo ang siyang masunod sa aming buhay. Ikaw ang maghari, Panginoon, hindi lamang po sa aming isipan, sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy, Lord, ng aming Panginoong Yesus ang makita sa aming mga kilos at gawa. Sa aming pananalita, ito ay makapagbigay ng kapangyarihan, makapagbigay ng kagalingan, makapagbigay ng encouragement sa lahat ng mga nangangailangan, Panginoon. Patuloy, Lord, na gamitin niyo po kami, Panginoon, na maging daluyan ng spiritual, ng pisikal, na pinansal na pagpapala ng bawat isa na miyembro ng Peace of Harvest Christian Ministry.
Ang lahat na anuman na meron kami, Panginoon, ito man po, Panginoon, ay posisyon sa estado namin, sa aming komunidad, sa aming pamilya, dito sa simbahan, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ang galing sa inyo. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Kaya patuloy naming panalangin, patuloy po naming iniangat sa inyo, Panginoon. Kayo ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at makapangyarihan sa lahat. Oh, hallelujah, Lord. Ibigay po natin ang malakas. Panginoong Jesus, maghari ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Diyos Ama na nasa langit, tanggapin mo po ang aming mataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, sa lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. God is good. And all the time, kahit na maulan sa labas, may pagpapalang dulot po yan sa bawat isa sa atin. Kaya tama lamang po na tayo ay magkasama-sama upang magbigay ng papurit pasalamat at sa Diyos at pagsamba sa ating Diyos sa buhay. At higit sa lahat, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya muli, ang mga chikiting natin ay tinatawagan na. Ayan, sinusundo na kayo ng inyong Sunday school teacher, si Kuya Kenneth. Punta na tayo doon sa ating conference room. At siyempre po, ang mga maiiwan po dito sa ating bahay sambahan, maging sa ating mga kapatiran na nakatunghay online. Ayan, humanda na po tayo at ito na po ang ating pakikinig. Ituon po natin ang ating pakikinig na salita ng Diyos na dadalhin po na ating mahal na pastor. Walang iba po, si Pastor Archie Resos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Archie. Praise God. Isang maulan po na umaga. Isang palakpak po sa ating dakilang Ama. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Ano po ba ang kahulugan ng isang mananagumpay? Napakagandang tanong, ano ho? Sapagkat ang buhay ng Kristiyano ay kinakailangan po na maging matagumpay. Kaya yung word na victory, napakahalaga po nun. Pagtatagumpay, tayo po ay hindi nagagapo ng anuman pong kahirapan, anuman pong kasalanan, sapagkat gaya ng sinabi ng ating Panginoon, dun po sa aklat ho ng Roma 8:37, in the book of Romans, chapter 8, verse 37, sinabi ng ating Panginoon doon, tayo po ay higit pa sa isang mananagumpay, lalong-lalo na sa lahat ng umiibig kay Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Ulit, ang sabi ng Biblia, in Romans chapter 8, verse 37, we are more than conquerors. Can we say amen? Kaya sa umagang ito, ano ba yung pagiging matagumpay? Ano ho ba yung konteksto na tayo po ay maging victorious sa buhay natin? Pastor, usually pag tayo ho nagkakaroon ng reunion,
gaano ka na naging matagumpay sa buhay mo? May negosyo na kami, nakabili kami ng bahay, may sasakyan. Kaya usually, ang sinasabi ho ng mga kasama natin, napaka-successful mo na. Pero what is the real essence? What is basically the real meaning of victory o yung tagumpay na isinasaad po doon sa Biblia? Kaya bago ho tayo magsimula, ang atin pong preaching ngayon, pinanghahawakan na tagumpay. Ito po, ipa-flash natin sa board. Pero bago po tayo magsimula, inaanyahan ko po na tayo po lahat ay yumuko at tanggapin natin ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Good morning po, Panginoong Diyos. Maraming salamat po na lahat ng bagay na pangyayari ng maayon, lalong-lalo na sa lahat ng umiibig sa inyo. Maging ang mga patak ng ulan na ito ay biyaya, Panginoong Ama, at malubos namin pong tinatanggap na ikaw po nagbibigay nito at patuloy, Lord, na hinihiling namin, Panginoong Ama, na gaya ng pagbuhos ng ulan na ito, gayon din naman po ang pagbuhos ng pagpapala, ng pag-iingat, ng kagalingan, ng patnubay, at higit lahat, sa lahat po, Panginoong Ama, ang pagtatagumpay po ng isang mananampalataya. Sa umagang ito, hindi po kami, Panginoong Diyos, perpekto, marami kaming pagkukulang. Kami po ay nagkamali, at sa lahat ng pagkakamali, upang kami po ay kasumpungan po na malinis, maayon, at patuloy na katanggap-tanggap. Hindi po sa aming mga mabubuting gawa, kundi dahil po sa sakripisyo ni Jesus na siyang nagtigis ng kanyang dugo doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit pagdakila, Ama, ay tanging sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Palakpak po sa Lord. Hallelujah. Pwede ho ba yung palakpak na mas malakas pa sa ulan? Woo! Praise God. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, isa na naman po na kapasturan, nakasama po namin sa Marbal. Siya po nagkasal na rito at kilalang-kilala ninyo. Si Pastor Leo Lituania, nagurian din pong singing pastor namin sa Marbal. Tinawag na ng ating Panginoon nung isang araw. Siya po kapitbahay namin sa Marikina. Yung Glory Church, nakikiramay po ang Peace of Harvest Christian Ministry at ang lahat po ng mga kamag-anak niya, lalo na po sa kanyang misis, na ipinararating po namin ang aming taus-puso na pakikiramay. Gayunpaman, parang nakikita natin, nakakaawa naman si Pastor Leo na talagang nagdadalamhati ang kanyang pamilya. Pero bahagi po ng atin pong pag-aaralan, ipipreach po sa Kristiyano ay meron nung pinanghahawakan na tagumpay. We are more than victorious Kaya nga, sa lahat na nakikita natin, mga kapatid, isang taon pa lamang po, 6 na senior pastor na po ang kinuha ni Lord sa Marikina. 6 na po. Kaya, yun po ang aking message sa inyo. Maski po ako, naghahanda po ako anytime. Ako po ay nagpapahayag ng mensahe. Hindi natin alam po yung pagtawag Pero may tagumpay dyan, mga kapatid, kung tayo po ay handa. Amen po ba? Kung alam po natin ang ating patutunguhan. Amen po ba? Kung tayo mga kapatid, ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Can we say amen? Naroroon po yung tinatawag po ng Roma 8:37 na tayo po ay higit pa sa mananagumpay. We are more than conquerors. Kaya po sa pag-aaralan natin, pinanghahawakan natin yung tagumpay. Pagka po ang isang mananampalataya, mga kapatid, hindi lang yung tagumpay ang atin pong pinanghahawakan, meron tayong paninindigan dun po sa sinasabi ng Diyos. Meron po tayong paghawak sa tagumpay na sinasabi niya. Ang kalakip po ng paninindigan na atin pong nilalakaran, ang kalakip po ng sinasabi ng Panginoon natin, hindi lang po yung paninindigan sa kanyang salita, lalo tigit po yung pagtatagumpay na atin pong pinanghahawakan, may bababa pong kapayapaan mula sa atin. Sabi po ng Isaiah 26, dito po sa 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at ang sa iyo ay nagtitiwala. Amen? Ganda ng pahayag po ng Panginoon. Dito po kay Isaias. Pag tayo po pala ay mayroon pong matatag na paninindigan, kahit na anong mangyari, do not be weather out, na tayo madala sa buhay po, sa patakaran ng mundo na ito. We have to stand on our ground. Nandun po yung paninindigan. Talagang ako'y para kay Kristo at si Kristo ay para sa akin. Kasama po yung pagtitiwala natin sa Kanya. Panginoon, nawala ho yung mga kaibigan ko.
Panginoon, na wala po yung mga taong malalapit sa akin, pero hindi ako nawawalan ng tiwala sa iyo. Kasi naninindigan ako kung anong totoo at ako'y nagtitiwala sa iyo. Ang sabi ng Bible, bibigyan tayo ng lubos na kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Yung peace na yan, hindi yung peace na wala na akong kaaway. Minsan po pwedeng may kaaway ka, but the unsurmountable peace, sabi po, that comes from Jesus Christ our Lord, will cover you from your head, from your mind, from your soul, sapagkat yung kapayapaan na sinasabi diyan ay walang iba po kundi yung pagkakaibigan natin sa Ama. We became friends with the Father because of what Jesus Christ did in the cross of Calvary. Kaya tayo ho mga kapatid ay nagkaroon ng ganap na kapayapaan. Kaya dalawang elemento ho pag-aralan natin, mahalaga po naninindigan tayo. Kahit na anong mangyari po, mawala kayo sa trabaho, mawala yung kaibigan ninyo, maghirap man kayo, magkasakit man kayo, pag kayo'y naninindigan kay Jesus at naroon po yung tiwala nyo sa lahat ng pangako niya, magandang mararating natin yan. The peace that transcends all understanding, that guards our heart in Christ Jesus our Lord, you will experience, ang sabi po ng Biblia. Kaya, paano natin panghahawakan po ito pong lahat po ng mga pag-asa na ito pong lahat po ng sinasabi ng Bible. Unang-una sa lahat, kapatid, tignan nating mabuti, Yun pong pinanghahawakan natin na tagumpay, hindi ka na matatakot sa hinaharap Nung nakita ko po yung mga kapastoran na nag-uusap-usap, ang dami ng mga pastor talaga tinatawag ni Lord. Pero alam niyo po, nung narinig ko sila nag-uusap, nakadama ako ng kapayapaan, hindi ako natakot, kapatid Kasi may pangako ang Diyos. Ang sabi po ng Diyos, ano man ang mangyari, ang tao ho ay may tagumpay sa hinaharap. Kung may Kristo ka sa iyong puso. Sabi po ng Mateo, dito po sa 6:34, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas. Can we say amen? Marami ba sa inyo takot ano mang mangyayari bukas? O sino dito nakaramdam kanina, habang nag-aawitan tayo, gano'n na kaya kalalim ang baha sa labas? Sige yung totoo lang po. Di ba? Minsan may nararamdaman kayo. Naiisip nyo po, paano kaya ako uuwi? Siguro habang nag-aawitan, lalabas na lang ako, hindi naman ako makikita Pero mga kapatid, don't you worry kapatid, kahit na mababad pa sa baha yung sasakyan mo. Lahat ng nagaganap na mga pangyayari po na yan, may kapahintulutan ng Diyos. Do not struggle. Na halimbawa, sasabihin niyo po, naku pastor, baka ako nasusunod na mamamatay. Wala nga ako nakakaalam sa ating hinaharap Can we say amen? Wala nakakaalam po. Sabi po ng aklat po, patuloy natin pinag-aaralan yun, ng Kawikaan 27:1. Huwag nyo nga ipagmamayabang o ipaghahambog ang araw ng bukas. Sapagkat wala naman nakakaalam mo kung ano mangyayari bukas Wala nakakaalam. Buhay pa po ba ako? Kayo hubay malakas pa? Wala nakakaalam. Kawikaan 27:1. At yung patuloy nating sinasabi po sa Santiago 4, dun po sa 14, kapatid. Very clear po yon. Ang buhay ng tao ay parang usok lamang. Bakit po parang usok tayo? Minsan nandyan ka, bukas wala na. Ganun po ang buhay ng tao. Pero para mapanatag yung loob natin, para talagang tayo nakasandigan. Sabi kanina, kung may paninindigan ka kapatid, kung tayo po nagtitiwala sa Diyos, bababa yung kapayapaan While all these pastors were talking, sino kaya susunod sa atin? Alam nyo, pagka malalim kayo sa Diyos, kayo magbo-volunteer na susunod. Can we say amen? Alam nyo po kung talagang malalim kayo sa Diyos, hindi kayo matatakot sa kamatayan Kaya nakaramdam ako ng kapayapaan, nung sinasabi ng kapatid na yon, sino kaya yung susunod sa atin? Alam niyo po ang buhay ng tao, napakaklaro, napakaganda. Sabi po ng unang Pedro, dun po sa 1:24 hanggang 25. In the book of 1 Peter, chapter 1, verse 24 to 25. Sapagkat ang buhay natin ay parang damo. At tayo po, ang sabi ng Bible po, ay parang bulaklak. Ang damo po ay nalalanta, ang bulaklak po ay nakukupas, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan paman. Can we say amen? Naniniwala ba kayo dun sa sinabi po ni Apostol Pedro na ang buhay mo ay parang damo? O tignan nyo hindi lang kinumpara sa usok. Kaya ilagay natin sa puso natin yon. Wala akong pangamba sa hinaharap. Bible mismo nagsabi, ang buhay natin ay parang damo. Dati
nakakakita po ako dun sa lugar namin nung yung damo ho na yon na ginagawa namin panabong nung araw. Wala na akong makita ngayon eh. Mahusay pala ho yun pagka ho nilaga ninyo, no, ho, tumutunaw ng bato sa kidney. Marami ho nun. Dati sa Marikina, ngayon wala na. Napakaganda ng mga damo na yun eh. Talagang pagka nakita mo, sabi kong gano'n, luntian na luntian yung barangay parang, pero nawala na ngayon eh. Tapos yung mga bulaklak nung araw, ang daming gumamela, inalin tulad lang ho, ang buhay ng tao sa damo. Ang damo malalanta. Yun pong bulaklak, kukupas ho, kahit na anong ganda niyan. Nung araw, pag binigyan ho yung mga marilag na mga babae po dito, ano ho, nilalagay nyo sa libro, sa aklat, di ba ho? Kasi para ma-preserve po yung bulaklak. Pero gaya ng sinasabi ng unang Pedro, doon po sa 24 hanggang 25, ang buhay mo ay parang damo lang. Kumukupas, ang buhay mo parang bulaklak, nawawala ho, malalantayan pagdating ng araw. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili, magpakilan ka man. Can we all say amen? Hallelujah. Kaya, wag na wag niyong kakalimutan yon. Ang value ng buhay ko ay usok lang. Ang value ng buhay ko ay damo lang. Ang value ng buhay ko ay bulaklak lang. No one is indispensable. Pag nawala ho ang pastor, may ipapalit ang Diyos. Ganun lang ho yun eh. Kaya pag inilalagay ninyo sa puso niyo yun, pag inilalagay natin po na no one is indispensable, kahit kailan pwedeng magpalit ang Diyos, you will develop a humble, a broken, and a contrite heart. Kasi hindi ka magmamayabang eh. At mararamdaman mo ngayon, sabi kanina, ano, kung may paninindigan tayo, doon po sa Isaias 26, 2 hanggang 3, ano, kung may paninindigan tayo at nagtitiwala tayo sa Diyos, bababaho yung kapayapaan niya. Hindi ako natatakot kahit ano mangyari ho bukas. Noong narinig ko nga yung mga pastor na yun eh, sabi ko, talaga itong mga to nagbibiruan. sino daw Lord yung susunod? Kasi 6 na po eh. 6 na yung tinawag ng ating Panginoon. At lahat naman ng mga tinatawag, wala namang mga sakit, mga very healthy ho, nagbibisikleta, nagja-jogging, yung mga kapatid natin hong tinawag, usually mga official pa ng mga marbal. Ibig sabihin lang ho noon, tapos na yung tungkulin. Kaya dapat handa tayo mga kapatid eh. Handa po yung kalooban natin. Ang sarap-sarap kaya natawagin ng Lord na handa. Can we say amen? When I was reading the parable of the 10 virgins, pagka ganun lang naman yung buhay natin, naghanda ka ng lampara. My word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Sabi po ng Psalms 119:105. Naghanda sila ng lampara. Naghanda po sila ng langis. Ang sabi ni Jeremiah, ibuhos mo nga ang langis upang ikaw po'y italaga ng Diyos. Pagka ho ang salita ng Diyos at yung langis ho na yun, inihanda ho natin, kahit na anytime na tumawag po ang Panginoong Diyos, wala kang pangamba. Bakit? Bababa ang kapayapaan na nagmumula po sa langit. Kaya ho, huwag kayong matatakot, tagumpay na ho yung hinaharap natin. Naku, pastor, baka bahain tayo. Pag binaha tayo ngayon, pahintulot ng Diyos yon. Amen? At ito pong harapan natin, magkasya ho tayo dito, huwag kayong mangamba. Tingnan nyo ho, ilan tayo? Wala naman po tayong 100. Pag tayo ho tumayo lahat dito, kasya. Huwag lang aabot hanggang bewang, ano ho? Pagpapala ba yun, pastor? No struggle, kapatid. Naku, baka ho, mabaha. Nakita nyo yung ilog, may mga sasakyang binaha doon. Pag Kristiyano ka, hindi ka mangangamba kung hindi mo man nakuha yung sasakyan mo. Kasi may pahintulot po ng Diyos yon. At maaaring may itinuturo ang Diyos. Next time, maging mas masinop tayo. Mas maging marunong tayo. Pero huwag kayong mag-aalinlangan, huwag kayong mangangamba. Kasi ang sabi ng Matthew 6:34, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas. Alam pa po ba natin kung buhay pa tayo bukas? Huwag ninyong ipapaghambog ang bukas sapagkat hindi ninyo alam kung ano mangyayari. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, ngayon narito kayo, bukas wala na. Ang buhay ninyo ay parang damo, maaaring ngayon po maganda kayo, bukas malanta na ho, o kayo'y bulaklak, bukas makalawa, kukupas na kayo. Pero if you anchored yourself in the Word of God, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan pa man. Kaya napakaganda ho ng tagumpay po sa hinaharap eh. Ako never ako nag-worry po. Minsan di ba may mga sasabihin po sa atin, ako pastor, pag namatay kayo, pag nagkasakit kayo, walang mag-aalaga, wala kayong anak. I don't worry po. Hindi ako nagwo-worry po kasi marami po akong bodyguard na anghel. Amen po ba? Marami yung mga ngalaga po sa akin. Ay pastor, nako, napalayo ho kayo, baka mahirapan kayo sa biyahe. Huwag ho kayong mag-alala kapatid.
Kahit na malayo ho, makakarating at makakarating pa rin. Bakit ho? May guidance tayo ng Holy Spirit. Kaya nararamdaman ko ho ngayon yung tagumpay po doon po sa hinaharap. Pangalawa pong tagumpay na tinuturo ng Diyos sa atin, may tagumpay ho tayo sa lahat ng nangyayari. Lahat. Minsan kasi po, Pastor, lahat na ho ginawa ko ho, mga papeles, lahat na ho, may checklist po ako. Pagdating ho sa embassy, denied. Alam niyo po, minsan, kaya hindi pinapahintulutan ng Diyos, may magaganap po na hindi maganda. Alam niyo ho ba yung nangyari sa World Trade Center po, meron pong isang negosyante doon, nahuli siya doon po sa isang flight, yung eroplano na nag-crash po doon sa eroplano, galit na galit yung negosyante. Sabi niya gano'n, hindi na siya inallowed po, na-late lang ho siya ng 15 minutes, sinarado na yung pintuan eh. Pero yung eroplano pala ho na yun, kapatid, yun ang gagamitin ng terorista, ihampas doon sa building. Lahat ng tao roon namatay. Alam niyo ho, nung nabalitaan niya, laki po ng pagpapasalamat niya. Sabi kasi ng Panginoong Diyos I have my plans, you have your plans. And my plans, ang sabi ng Panginoon, mas maganda. Plan to prosper you and not to harm you. Can we say amen? Plans to give you a hope and a future. Hindi ho yung plano natin. Minsan nagplano tayo, itong patatayo ko, itong magandang bibilin ko. Sabi ng Panginoon, hindi yan ang gusto ko. Kasi pag yan ang pinatayo mong bahay, maaakyat bahay kayo pagdating ng araw, napakalaki niyan. Ang ipapatayo ko, yung simple lang talaga. Malapit sa eskwelahan mo, o kaya bibili kayo ng sasakyan, hindi yan ganyan-ganyan masyadong magara. Mainit sa mata yan, bibigyan kita ng sasakyan, yung ordinaryo lang, pero makakarating ka rin naman sa patutunguhan mo. Hindi yung plano natin. Sabi po ng Jeremias 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Minsan kasi yung plano natin, akala natin is the best. Pero alam niyo bang patotoo ng Biblia, mas higit po ang plano at patotoo ng Diyos kaysa sa patotoo po ng isang mananampalataya. Kaya kung ano po yung plano ng Diyos, that is the best. Tayo kung minsan pinagpipilitan natin talaga Sabi ng isang estudyante ko noong nakaraan, I hope nanonood yung estudyante natin. Naku sir, sana pansinin ako ni Dwight Ramos. Naku, crush na crush ko po yung basketball player na yun. Sabi ko, bet kalooban ba ng Diyos? Kilala ka ba ni Dwight? Hindi po. Baka hindi si Dwight ang gusto ng Panginoon sa'yo. Baka si Dwight Wamos, Sir naman, binibiro niyo ako. Ayoko ng ganon. Hindi mo masasabi, hindi mo kasi alam ang plano ng Panginoong Diyos Kaya ako minsan gustong-gusto natin, Lord, ito yung plano ko. But that plan will harm you. Delikado ka dyan. Sabi nga ng Biblia rito plano na hindi ninyo ikasasama. Kaya kung may mga delays po, pasalamatan ninyo ang Diyos. Lord, na-delay po yung biyahe namin, na-traffic kami, hindi ako nagising ng maaga. You have to thank God. Alam niyo kung bakit? Plano ng Diyos yon. Do not struggle. O kaya yung magpipipilit pa kayo, nagising kayo, talagang tanghali na. Hayaan nyo po kung ano lang yung normal. Mag-breakfast kayo, maligo kayo, pumunta kayo ng na-late, hindi nyo kasalanan yun. O kaya kung kayo ay nag-leave, wag na kayong gagawa sa bahay. Kasi yung mga iba po, workaholic. Marami po sa aming mga pastor, kaya namamatay ng maaga po, trabaho ng trabaho. Wala pong pagpapahinga. Ang Diyos nga, nung 7th araw na ginawa niya po ang sandaigdigan, anong sabi ng Biblia? At ang Diyos ay nagpahinga. Tapos tayo, 24/7, makina yung katawan natin. Nag-leave ka nga, sick leave. Nung nag-sick leave, tinawagan ka ng boss mo, sana si boss wag magagalit. Pag sick leave, may sakit. Amen po ba? Walang gagawin kundi magpahinga. Ako po, nagpapaalam, magli-leave po ako ng September 7, tatamaan yung linggo noon, hanggang 11. Thursday hanggang Monday. Bet ako magli-leave po to give time to my wife. Can we say amen? Ang nanay ko po ang siyang naglalaban ng damit ko. Ang tatay ko ang siyang nagpaplansya. Yung mga kapatid niya po nagluluto po sa akin. Ang asawa ko nagpapakain sa akin. Amen po ba yun? Tapos hindi ko pagbigyan ng pagtuunan ng panahon. Kaya sabi ko, sasara ko muna lahat ng mga social media, mga email po. Wala akong pangamba po kung ano man ang mangyari po. Kahit na magalit yung boss ko, kahit na magalit ang gobyerno, kahit ako mihingi rin ng dispensa sa church, magpapahinga lang muna po ako. Kasi biblical po yon. Can we say amen? Dami na mga pastor ngayon, gumagraduate na. Kasi walang pagpapahinga. Kailangan magpahinga.
yung 5 days na yon, kami lang ho magtititigan. Amen po ba? At kung tutugunin ng Diyos ang mga panalangin ninyo, ay hallelujah. Kasi magtititigan lang kami nun eh. Pahinga ho, mahalaga ho yan eh. Sabi ng Jeremias 29:11, plano na hindi ninyo ikasasama, kung hindi para sa inyong ikabubuti, planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan na punong-puno ho ng pag-asa. Huwag kayo magagalit ho sa Diyos, Lord, na-delay ako. Panginoon, hindi natupad po yung pangarap naming mag-abroad o kaya maging Australian citizen. Di ba ho? Panginoon Diyos, hindi gumaling yung sakit ng asawa ko. Everything works together for good, especially for those who love God. Ngayon ko naunawaan ho lahat yan eh. Dati worry na worry ako. Baka hindi ako maka-attend sa ganito, baka mawala ako sa ganyan, baka ito po hindi ko maasikaso. Pero the more po na tayo ho nag-struggle, lalo hong nawawala yung bumababang kapayapaan sa Diyos. Parang agos lang ho, go with the flow of God. Can we say amen? Huwag kayong lalaban sa agos ng Diyos. Kung hindi, matatangay po kayo. Amen? Kaya ho yan, plans to prosper you and not to harm you. Pag ang Diyos ang nagplano, eksakto, punto, napakaganda, 100% para sa iyo talaga yan. Pag ang tao ho nagplano, palpak. Pag ang Diyos ang nag-prepare po sa inyo, that is the best plan of God. Ikatlo ho, sabi po ng Bible, may tagumpay po sa pagkakasala. Ang dami ho nagtatanong sa akin, Pastor, paano po ako nagkakasala pa rin? Hindi ho mawawalan pagkakasala. Ano po yung tinatawag natin na kabanalan? Ito ho, para maintindihan ho ng bawat isa. What do we mean when we speak of holiness? Ano po ibig sabihin ng taong banal? Kaya kayo nakokonsensya kapatid eh. Kasi ang treatment nyo sa banal, hindi na ako dapat nagkakasala, mali. Itong kabanalan. Kaya may tagumpay ka ho sa pagkakasala kasi, ito, nilagyan ko po, para maliwanagan ninyo ang taong banal. Ang sabi ng unang 1:9, subalit kung ipinapahayag natin, sabihin nga ho natin, ipinapahayag, yun ang banal. Pastor, kanina nagalit ho ako, hindi na po ako banal. Banal ka pa rin. Bakit? Mamayang gabi, ipapahayag mo yung kasalanan mo sa Diyos eh. Amen po ba? Hallelujah. Kaya wag kayo, mga kapatid ho, mababurden. Naku, Pastor, kanina ho, nagmarites po ako. Pero ngayon ho, hindi na ako marites, Pastor, mas lumala. Antipiling na po ako. Alam niyo po yung antipiling? Piling maganda. Piling mayaman. Piling matalino. Mas matindi ho na kasalanan si antipiling kaysa kay Marites. Kasi si Marites ano lang yung latest nagtatanong lang naman. Maski ho ako, natatanong ko kayo kung minsan si Sarlinda, ano ang latest sa inyo? Pastor, Marites ka talaga ha? Kasi hindi natin maiwasan na magkamustahan. Pero mahirap po yung antipiling. Kasi kung piling tayo ho, nawawala ho yung kababaan ng loob natin. Kaya mga kapatid, ang sabi po ito yung tunay na banal. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin. Ano ho yung ingredient lang? Ipahayag. Kasi hindi po pwede ho na ang tao ho walang magawang pagkakasala Pag pinagpatuloy nyo yung verse na yan, kung sinasabi natin na tayo ho walang pagkakasala, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Amen? Kaya po ako kahit na, alam nyo po ang classification ko, masamang tao ho ko talaga. Oo. Uncle Piling din ako. Marites din po ako. Mapagmayabang din po ako. Lahat ng kasalanan ng tao nasa akin. Pero bago ako matulog, kasi yun lang naman ang magiging kapahayagan natin para tayo maging banal Kung, ito yung susi, ipapahayag natin ang ating kasalanan, patatawarin niya tayo sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Sino lang po ba yung banal na pinakabanal? Siyempre si Kristo. Kaya sino may karapatan magpatawad ho sa ating mga makasalanan? Walang iba ho kundi si Jesus. Kaya pag tayo ho ay nagpahayag, doon nga lang ho, huwag kayong sinungaling. Pag pinahayag nyo po, kanina ho, Panginoong Jesus, talaga hong may tinarayan ako. Doon nga ako sa jeep, siniko ko pa Pero Lord, hindi ako makakapagtago sa iyo. Patawad po. Naku, doon nagsisimula yung kabanalan mo Tapos kanina ho,
dapat maghuhulog po ako ng 500 dun po sa tithes and offering eh. Pero yung Diablo ho, nagpaalala, masarap ho yata kumain sa McDonald's. Kaya po 5 piso na lang hinulog ko. Pero nakita nyo yung ginawa ko, Panginoon. Wala naman nakaalam eh. Pero nakokonsensya ko. Ay, ang kapatid, yun yung banal. Kasi ina-acknowledge mo isa-isa eh. Kanina ho, sa jeep ho, may naka-miniskirt. Talaga hong naglaro yung isipan ko. Hindi ako pwedeng magtago sa iyo, Panginoon. Kaya yung mga mata ko na naging mahalay, Lord, patawarin niyo po ako. Yun po kapatid, anong gagawin ng Diyos ngayon? Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Amen? Kaya po kung lilinis kayo ng Diyos sa lahat ng inyong kasalanan, kailangan ho, ganun din yung attitude natin. Sabi po ng aklat ng Marcos, dun po sa 11:25 po ng Marcos, pagka kayo ay tumayo at nanalangin, patawarin muna ninyo ang mga nagkakasala sa inyo. Sapagkat kung kayo po ay hindi nagpapatawad, tapos nagpe-pray tayo. Yun po ang ingredients pag tayo po nasa prayer sa umaga, prayer po sa gabi. Huwag kayong magagalit ha, kasi ang Mark chapter 11 verse 25, salita ng Diyos yun. Pag tayo po nanalangin collectively, nananalangin ng walang sama ng loob. Nananalangin ho na nagpatawad na. Kasi bago tayo tumayo upang manalangin, sabi po ng Marcos 11:25 po, kailangan ho, tayo ho ay nagpatawad na sa mga nakakasala sa atin upang tayo rin po ay patawarin ng ating Ama na nasa langit. Ang ganda-ganda eh. If we confess our sins, tapos yung kapatid naman humingi na ng tawad sa iyo, Sister Linda, patawarin niyo po ako dahil talaga pong nakagawa ako na hindi maganda. Patatawarin niyo hindi. Napatawad nga ho tayo because we have confessed our sins. Kaya nandun yung kagalakan ng pagpapatawad. Baliwala yun. Kapatid na piling, huwag ka mag-alala. Pinatawad na kita. Kapatid na marites, wala yun. Di ba ho nandun yun pong kapayapaan natin? Pero pagka ho nag-harbor tayo ng galit, nag-harbor po tayo ng sama ng loob, at nang hindi pagpapatawad, mga kapatid, naku po, kahit anong gawin ninyong panalangin, hindi didinggin ng Diyos. Kasi ang unang-una pong elemento na dinggin ang panalangin ng isang mananampalataya, nakakapagpatawad po siya. Kaya po, tagumpay po sa pagkakasala. Mamaya ho, magkakasala kayo. Ngayon pa lang ho, ang iba sa atin nagkakasala eh. Ha? Pag uwi natin mamaya, may pag-uusapan tayo, magkakasala tayo. Pero banal pa rin tayo. The good news is, holy pa rin tayo. Kasi wala naman ni isa ritong hindi hihingi ng tawad sa Diyos. Amen? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Ika-4 ho na tagumpay. Kaya wag na kayo mag-worry. Pastor, may nagawa na naman ako. Banal ka kapatid dahil kay Kristo. Tagumpay po sa pagpapatawad. Hallelujah. Ayan. Sa halip, ang sabi po ng Efeso 4:32, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo sa isa't isa. Hallelujah. Ayan po. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Naniniwala ho ba kayo pag sinabi po ng Diyos, halimbawa sinabi po niya, pinatawad kita ngayon, yung pulang-pulang kasalanan mo mas maputi pa sa niebe. Naniniwala ho kayo doon? Can we say amen? Yung tao na ho may problema ho roon, na kanina po, Panginoong Diyos, tingin ko na wala yung kaligtasan ko. Bakit po? Nagnakaw po ako kasi gutom na gutom po yung anak ko. Nagnakaw po ako talaga dun saan. May mga Kristiyano ho, nagiging biktima ho talaga ng gano'n, naiipit sa pagkakasala. Pero mga kapatid, ang Diyos natin ho, Diyos ng pagpapatawad. At totoo po yun, pag sinabi po ng Diyos, magpatawad kayo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay nagpapatawad nga dahil kay Kristo Jesus. Totoo po yun. Sabi po ng Titus chapter 1 verse 2, ang sabi ng Titus chapter 1 verse 2, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na yan, bago pa lang ho ginawa ang sanlibutan, ay ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, isang Diyos na hindi kailanpaman nakapagsisinungaling. Ang ganda ng pangako ng Diyos, I am a God that cannot lie. Binigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Matatanggal pa ho ba yon? Tanungin ko kayo. Matatanggal pa ho yung eternal life na yan? Maaalis po ba yung buhay na walang hanggan? Nagkasala kasi ako, Pastor. Hallelujah. Ewan ko lang ho, pag nasa langit kayo, hindi kayo maiyak. Sa dami ng kasalanan ninyo, ligtas pa rin pala kayo. Hallelujah. Bakit ligtas pa rin po pala kayo? Kasi you have the humility na aminin kay Lord.
Tsaka yung struggle po, nakikita ni Lord yun eh. Lord, nakita nyo naman, umiiwas na ako sa mga tukso. Pero talagang inipit ako, bumagsak ako. Lord, kine-claim ko po, hindi ka sinungaling na Diyos, Panginoon. Sinabi mo sa Titus 1 verse 2, binigay niyo po yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na yan, hindi kailan pa man mawawala sapagkat ikaw ang Diyos na hindi kailan pa man nagsisinungaling. Hallelujah. Sabi po mga kapatid ng Hebrews chapter 6 verse 18, napakaganda ng salita ng Diyos eh. Pag tinanim mo sa puso mo yan talaga, mag-uumapaw po eh. Sabi ng Hebrews chapter 6 verse 18 po, dalawang bagay na hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Alam niyo po kung ano yung mga bagay na yon? Unang-una, yung pangako niya sa atin, kapatid, at saka yung kanyang parusa. Pag nangako ang Diyos ng kaligtasan, totoo ho yun. Pag nangako ang Diyos ng parusa, totoo rin ho yun. At ito pong dalawang bagay na ito, hindi kailan pa man magsisinungaling ang Diyos. Bakit ho? Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling sa dalawa po na pangako niya. Kaya kung nagsabi ang Diyos, anak, magsisi kayo, may parusa sa impyerno. Totoo po ba yun o hindi? Totoo po yun. Pag sinabi ng Diyos, binigyan kita anak ngayon ng buhay na walang hanggan, totoo po yun o hindi? Totoo po yun. Panghawakan nyo yun. Titus chapter 1 verse 2, yung Hebrews chapter 6 verse 18, nakaangkla po na ang Diyos hindi kailan pa man nagsisinungaling. Pero tayo ho, ako'y sinungaling eh. Biro mo, pastor, live na live halimbawa, ang dami nakakapanood, sinasabi nyo sinungaling ho kayo. Ayo po, minsan nangako, okay, pupunta ako sa inyo, binagyo ho kami, nakalimutan kong sabihin kung loloobin ng Diyos, hindi ako nakapunta. Di ba kasi sinungalingan ho yun? Kaya ang ganda-ganda ng sinasabi ng Santiago 4:15 eh. O kapatid, dadalaw kami sa Balanti kung sakaling loloobin ng Diyos, binaha kami, hindi ako nakapagsinungaling. Kasi hindi niloob ng Diyos eh. Kaya it gives us humility, na sabihin po, God willing God willing po. Kasi minsan hindi natin kontrolado ang panahon. Kaya nga ang tao, lahat ng sasabihin niya kasinungalingan. Pero ang Diyos ay gumawa ng langit at ng lupa, hindi kailan pa man pwedeng magsinungaling. Kaya lahat ng ito, yung mga pinangahawakan nating tagumpay, totoo po ito. Higit pa tayo sa mananagumpay, sapagkat ang Diyos na atin pong pinananampalatayanan, hindi katulad ng taong sinungaling. Bilang pagtatapos, sabi po ng aklat ng Bilang 23:19, kita nyo, tao sinungaling, ang Diyos hindi eh. Sabi po ng Bilang 23:19, mga kapatid, ang Diyos ay hindi sinungaling na katulad ng tao. Ano man ang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito ay kanyang tutuparin po. Bakit? Hindi kailan pa man pwedeng magsinungaling ang Diyos. Kaya hindi nawawala yung akin pong tagumpay ngayon. Mga kapatid, in any case po, sabi ng pastor, sino pa yung susunod po? In any case halimbawa lang tawagin po ng Diyos. Maski po ang inyong lingkod, tawagin po ako. Huwag kayong iiyak kasi ang tagumpay ng isang mananampalataya, ang tagumpay po ng isang nagpapahayag ng salita ng Diyos, ay ang pagdating ng kanyang araw ng kamatayan. Can we say amen po? Mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Ama, sapagkat sa umagang ito ay lubusan naming naunawaan po ang kahulugan po ng katagumpayan. Marami po sa amin ngayon nangangamba po kung ano po ang aming hinaharap sa bukas, ngunit gaya po ng sinabi ninyo, napakaganda ng plano ninyo. Plano na kami po ay pagpalain at hindi po parusahan. Plano na kami po itaguyod at bigyan po ng magandang kinabukasan. Kaya Panginoon, nagtitiwala po kami. Lalong-lalo na ngayon, Panginoon, napakabuti mo. Pinatila mo ang ulan. Nangangahulugan po, Panginoong Ama. Answered prayer po kami. Deep inside our hearts, we are praying po. Nagpapasalamat kami, Panginoong Ama, dahil lahat po ng mga aral na ito ay lalong nagpapatatag po. At sana lahat ng mga nakapakinig po ngayon, huwag silang matatakot sa kamatayan, Panginoong Ama, sapagkat ang isang Kristiyano, ang isang mananampalatayang handa, kailanman po tumawag si Jesus o kailanman po dumating, Panginoon, gaya po ng 5 dalaga, doon po, Panginoong Diyos, sa banal na kasulatan, kami po ay hindi mapagsasaraduhan ng pintuan. Kaya po, Panginoong Ama, salamat po sa mga talata ng Biblia,
kami po ay higit pa sa mananagumpay, Panginoong Ama. Ang tagumpay ay hindi sa pera, ang tagumpay ay hindi sa katanyagan, sa posisyon, hindi po sa lahat ng tinatangkilik namin. Ngunit ang tunay na mananagumpay ay may Kristo kami sa aming puso at ang lahat ng mga iniaral na ito, mga pinangahawakan namin, magaganap po sapagkat ikaw ay Diyos na hindi sinungaling, ikaw ay Diyos po na tinutupad nyo ang lahat ng inyong mga pangako. Sa umagang ito, Panginoon, pagpalain nyo po ang aming pong pagsasalo-salo, lalong-lalo na ng mga elemento na amin pong aalalahanin ngayong umaga na ito, Panginoong Ama, lalong-lalo na po ang ginawa nyo po sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago at ang pagtigis ng dugo na siya pong naglinis ng lahat ng amin pong mga karumihan. Kaya basbasan nyo po, Panginoon, ang lahat ng mga elemento po na ito, ang aming iinumin po, ang lahat po, Panginoong Diyos, ng amin pong pakikipag-isa sa inyo upang maparangalan ka po higit sa lahat po ng nilalang. Maraming salamat po. Ang mataas na papuri at pagdakila po ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Sige po, maaari na po natin paghandaan po yung atin pong kakainin na tinapay. Bibigyan ko po kayo ng mga 2 minuto po. Sige po. Just take your time po. Hallelujah, hallelujah. Inaaniyahan ko po na tayo po ay tumayo lahat bilang paggalang po sa ating dakilang Ama. Hallelujah. Habang tayo po ay pinapahirampan ng Diyos ng buhay, habang tayo po ay humihinga at may kalakasan po, huwag natin siyang kalilimutan po sa kada unang linggo po ng ating pagsasama-sama upang parangalan po si Kristo. 2,000 years ago in the cross of Calvary, si Jesus Christ po ay nagtigis ng kanyang dugo. Ang sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 22, kung walang pagtigis ng dugo ni Jesus, hindi kailan pa man tayo mapapatawad. Kaya ho naging epektibo po yung mga verses na binitawan natin kanina, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Alam niyo po kung bakit? Kasi po tumigis ang dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, sa araw po na ito, bilang paalaala po, gaya ho ng sinabi natin kanina, magpe-pray po tayo at gagawa tayo ng banal na gawain po na ito. Pero kung mayroon pong hindi pagpapatawad sa puso natin, baliwala lang ho yung gagawin natin at ang ating panalangin.
Mas maganda po, honest tayo. Wag na muna po tayong kumain at hindi ho magagalit ang Diyos. Pero kung tayo po, handa na tayong mag-let go po ng anumang sama ng loob at patuloy po na isusuko natin kay Kristo ngayon, siya po'y tapat at mabuting patatawarin tayo sa lahat ng ating mga pagkukulang. Mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po'y dumako po sa pananalangin at paghingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang pagkakasala. Patawad po, Ama, sa lahat po ng amin pong mga nagawa pong pagkakamali. Lord, kung paano po lahat kami ngayon ay nagkamali po at tumaliwa sa inyong mga banal na ustos, nihiling namin ang bawat patak ng dugo ni Jesus po, ang siyang magpatawad, maglinis, at maging banal po ang buhay namin sa pamagitan ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, ano man ang mga hinanaing, mga galit, hindi pagpapatawad, lahat po, Panginoon, ang mga Diyos-Diyosan po na nanaig sa aming puso po at patuloy naming nilakaran. Sa umaga po na ito, patawarin niyo po kami at hugasan niyo po kami sa lahat ng aming mga katampalasan. Basbasan niyo po ang mga tinapay na ito at ang mga iinumin po namin mula sa saro na ito, Panginoong Ama, ay patuloy na maghatid po ng kagalingan, ng kalakasan, at patuloy po na pinanghahawakan naming tagumpay upang ang lahat po na magsasagawa na ito, Panginoong Ama, ay maging higit pa po sa isang mananagumpay. Thank you po, Lord. Kaya mga mataas na papuri at pagdakila, Panginoong Ama, ay tanging sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Papuri po sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Atin pong hawakan ng tinapay. Sabi po ng aklat ng Mateo sa 26 po hanggang sa 30, habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay niya sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kunin ninyo ito at kainin sapagkat ito ang aking katawan. Purihin po ang Panginoong Diyos, sabay-sabay po natin kainin. Papuri po sa Diyos sa kaitaas-taasan. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Ngayon naman po'y hawakan po natin ang ating mga baso at mga saro, na gaya po ng sabi ng Hebrews, chapter 9, verse 22, without the shedding of the blood, there is no remission of all our sins. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, pagkatapos ay dumampot din siya ng saro at siya ay nagpasalamat sa Diyos at kanyang ibinigay iyon sa kanila. Sinabi ni Jesus, kayong lahat ay uminom dito sapagkat ito ang aking dugo. Ito ang katibayan ng bagong tipan ng Diyos at ito ang aking dugo na ibinubuhos ko ngayon para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sabay-sabay po nating inumin. Dakila't mapagpalang Ama, ang pinakamataas na parangal at papuri ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Papuri po sa Diyos. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon at ngayon naman po dadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating mga kaloob sa ating bahay sambahan. Muli paalala po sa ating mga kapatiran na nasa online, maaari din po kayong makibahagi sa ating ministeryo ng pagbibigay sa pamagitan po ng pag-send ng inyong kaloob sa GCash account ng ating simbahan. Diretso po yan sa ating treasurer kay Cesar Bernice, 0929-113-1947. Ulitin ko po, ang GCash account po ng ating simbahan ay 0929-113-1947. Sige po, tayo po ay manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa mga pinansyal na pagpapala na aming natatanggap. Patuloy, Lord, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga trabaho na pinagkakalob niyo po sa bawat sa amin, maging mga negosyo ng mga kapatiran, na ginagamit niyo pong instrumento na maging daluyan ng pinansyal na pagpapala sa bawat sa amin. Kaya Lord, sa aming pagbibigay ng aming mga kaloob, patuloy Lord na panalangin namin, ito ay magamit sa ikalalago ng ministeryo. Gayon din, aming idinudulog sa inyo ang aming mga kapatiran, Lord, na naghahanap ng trabaho, kayo po ang magbigay ng wisdom sa kanila kung saang kumpanya po sila magtatrabaho at patuloy na gabayan niyo po sila at ingatan. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na magbe-venture sa kanilang mga negosyo. Kayo po ang magbigay ng
karunungan, katalinuhan, Panginoon, kung anong negosyo ang nararapat na kanila itayo at patuloy na mapamahalaanan po nila ito nang naayon sa iyong kalooban at katuruan. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito inyong pagkagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan, ulan, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Amen. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatid na si Brother Kim de los Reyes na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa September 7. Ayan, happy birthday and anniversary sa ating mga couple, si Brother Franklin and si Sir Jean Cariaga. Happy anniversary po. Today, tama po, today, ano? Happy anniversary po sa inyong dalawa. At gayon din sa ating kapatiran, this coming September 8, si Brother Augusto at si Sister Marilu Luklukan, ang parent po ni Brother Kenneth. Sige po rin ang Panginoon sa buhay po nila. Sige po, ipanalangin po natin sila. Hallelujah, Lord. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa aming kapatid na si Brother Kim na nagdiriwang ng kanyang karawan sa paparating na linggo. Maraming salamat po, Panginoon, sa buong taon na nagdaan na siya po ay inyong iningatan at patuloy na ginabayan, pinatnubayan. At dalangin po namin sa marami pang taon na darating sa kanyang buhay, patuloy, Lord, na ikaw ang siyang magpala sa kanya, Panginoon. Gamitin niyo po siyang instrumento na maging daluyan ng pagpapala, hindi lamang po sa kanyang pamilya, maging sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang mga couples po ng aming simbahan, mag-asawang Mr. and Mrs. Cariaga, gayon din po kay Brother Augusto at kay Sister Marilu, Panginoon. Patuloy, Lord, na kayo ang maging sentro na kanilang pagsasama. Patuloy, Lord, na gamitin niyo po sila mightily sa inyong ministeryo, Panginoon, at isang maging halimbawa, mabuting halimbawa sa kanilang mga anak at sa kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin po namin, Panginoon, sa marami pang taon na isa-celebrate nila ang kanilang pagsasama, patuloy na kayo ang isang maghari sa kanilang buhay. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy birthday, Brother Kim. Happy anniversary po.
At muli paalala po, iniimbitahan po ang bawat isa sa ating Bible study every Wednesday, 7 o'clock po iyan, through our Facebook page. Every Wednesday po iyan, online po tayo. At ang ating prayer meeting po every day, yung ating dawn prayer, 5 a.m. po yan. At ang ating night of prayer naman po, ginaganap po yan during Friday, Saturday at Monday at 8 p.m. Kung meron po kayong mga prayer requests, wag po kayong mahiya or mag-atubiling mag-message po doon sa ating Facebook page para po maisama sa panalangin ng ating mga kapatiran sa prayer circle. At ngayon po, kung wala na pong iba pang announcement, muli tinatawagan po natin si Pastor Archie para po sa ating closing prayer and benediction. Tuloy po yung ating meeting mamaya. Mabilis lang po para po sa ating planning for this month. Tayo po ay gabayan nawa ng Panginoong Diyos sa pag-uwi po natin. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan sa lahat, patuloy Panginoong Ama na isang kagalakan po makita ang mga mananampalataya, makita mga kapatid namin malakas, pinagagaling at patuloy po taglay namin ang kapangyarihan po ng iyong tagumpay. Uuwi kami ngayon Panginoong Ama, natutunan namin ang kahulugan ng higit pa sa mananagumpay. Kaya Panginoong Diyos, wag mo kaming pababayaan, Panginoong Ama. Madulas po ang mga kalsada ngayon. Maaari, Panginoong Diyos, may mga nakaamba po na mga aksidenteng magaganap. Ngunit ikaw po'y sadyang napakabuting Diyos. Ang inyong mga anghel po, ang siya pong magagabay sa amin, mag-iingat, magpapatnubay na kung paano po kami ligtas nakarating dito, makakauwi po kami sa kanya-kanya naming mga tahanan ng may kapayapaan sa aming mga puso. At gaya po ng mga pananalitang binitawan ni Moses, Panginoong Ama, sa Aklat ng Bilang, 6:24-27, iniiwan ko po ang lahat ng mga pagbabasbas na ito sa lahat ng mga hinirang mo. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. Nagaya ng sabi ng awit 23:6, Panginoong Ama, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Mataas na papuri. Tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Amen po rin po ang ating Panginoon. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at ating muling bigyan ng papuri at pasalamat ang Diyos na higit sa lahat, kundi ang Panginoong Jesus. Wala nang hihigit sa'yo. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Wala nang tutumbas sa iyong ginawa. Ako'y sa'yo ngayon at kailanman. Wala nang hihigit sa'yo. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Wala nang tutumbas sa iyong ginawa. Ako'y sa'yo ngayon at kailanman. Hindi nalalayo. Sa krus natapos na ang lahat. Higit sa lahat. Ang ngalan mo, Jesus. Ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mong wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat, magpakailanman. Isang maulan at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo muli sa susunod na gawain ng ating Diyos. God bless you all. Hindi nalalayo.
Lubos na ang lahat, higit sa lahat. Pangalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mong wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat, magpakailanman. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mo'y wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat, magpakailanman.